Hi guys! Welcome to my channel, and if you are new here, I'm Queenie. For today's video, we're going to talk about psoriasis. It's an autoimmune system disease which I had since I was 17 years old, 2020 nung nagsimula yung pandemic. And if you are new here to my channel, don't forget to hit the like button and subscribe and the notification bell. Bago natin pag-usapan kung ano nga ba yung psoriasis, paano nga ba nagsimula yung sa akin, yung my journey. Ang nangyari noon, nung parang siguro bagong pandemic, hindi ako sanay na hindi lumalabas. Lagi, yung katawan ko, gustong-gusto niya lagi lumabas. Maglakwat siya, magganon. So, parang nung nag-pandemic, nakulong ako and na-stress ako. Hindi ko naman alam na may masamang epekto pala yun. At hindi ko din alam na genetically, mahina yung immune system ng father side ko. Nagsimula siya sa simpleng balakubak. Yun, dati akala ko hindi talaga ako naliligo. Since nandito kami sa Italy, medyo malamig. Kahit na malamig, naliligo ako noon. Tinry ko mag-araw-araw kasi nga, ang dami kong balakubak. Sabi ko, parang hindi natatanggal. Umabot sa point na sa tenga, meron na din akong buong-buong puti. Tapos, sa katawan, ang dami kong pantal, pula-pula. Doon, nung nagpa-doktor ako, tanda ko yun, pandemic pa, nag-aalala yung nanay ko kasi pati sa tenga ko, kitang-kita niya yung mga puti. Yung parang kala mo simpleng skin problem, doon ko nalaman na yung psoriasis pala, hindi siya magagaling kasi as of now, wala pa ding lunas sa psoriasis. Puro lang siya prevention and also yung maintenance. Ayun, parang ganun yung nangyari sa akin. Ano na siya, 6 years na akong nagsasuffer dito sa autoimmune system disease na to, and kahit naman ngayon, di ko naman pagkakaila, na-stress pa din ako sa kanya. Pero tinatry ko pa din kahit papano na hindi may stress kasi nga, pag na-stress ako, lumalabas siya. Pero pag lumalabas siya, nakikita ko siya. So, mas na-stress ako. So, diba, parang ang hirap namang hindi pansinin kasi hindi naman ako sanay dati na may ganito ako, tapos bigla na nagkaganto, may stress ka eh. Sorry guys, hindi pantay yung mukha ko. Kasi bagong opera lang yung dito ko, sa ngipin, parang may infection. And guys, kahit na nagtututbrush na ako, lagi pa din ako nasa dentist kasi nagkakaroon ako ng infection sa ngipin dahil sa immune system ko. Isa din yan sa factor bakit ako nagkakaroon ng mga infection sa ngipin. Tingnan niya, complete pa yan kasi tinry ko magpa-root canal which nilinis na lahat. And then dahil nga sa immune system disease ko, sa psoriasis, at mahina talaga din yung immune system ko, hindi lang naman siguro dahil sa psoriasis. Mabilis ako magkaroon ng infection. Ngayon, nung inoperahan ako, pati yung antibiotic ko, may side effect din sa akin na nagiging bloated ako sa mukha. Parang, alam yung nagmamanas. Yun, pati yung sa antibiotic na ibinigay sa akin, nagmamanas ako. So ngayon, ito, medyo pahupa na kasi 5 days na. Pero nung first day talaga guys, imbis na ito lang yung inoperahan, pati ito paga siya dalawa. So, para sa mga hindi nakakaalam, babasahin ko na lang kasi di ko naman memorize to. Kahit na ilang beses ko nang ni-research yung about sa psoriasis, pero hindi ko kabisado. So, ang psoriasis ay isang chronic skin condition kung saan masyadong mabilis mag-produce ang skin cells ng katawan mo. Which is, hindi lang talaga yung sa mga balat. Ang bilis din humaba ng kuko ko, guys. Ang bilis din humaba ng buhok ko. So, parang may pros and cons. Kasi gustong-gusto ko lagi ginugupit yung buhok ko kasi ang bilis niyang humaba. Tapos, pero lugi ako sa kuko. Kasi lagi ako nagpapakuko dahil sa trabaho ko. Kailangan maganda yung kuko mo. We produce cells 10 times faster respect to the normal people who don't have psoriasis. That's the reason bakit may mga plaques. Yung nakikita nyo. Pero kasi may iba't ibang klaseng psoriasis. I have the guttate psoriasis and others has plaque. May iba't ibang triggers yung psoriasis. Genetics, which is mine, genetics, and the stress, infection, and weather. Stress. Siguro, lahat naman ng tao may stress. Sino ba namang hindi namang problema, no? Sino ba namang walang problema sa mundo?
Sa dami-dami ng problema ngayon, sinong hindi may stress? Lalo na pag as you grow, mas nakikita mo kung ano talaga yung mundo, what life is, and you can't avoid overthinking, lalo na nasa early 20s ako. And also, infection. Ito, sa ngipin ko, infection. So, nag-flare ups ako ngayon. Pag nawala yan, noong nakaraan, guys, ang tanda ko na nagkabulutong ako sa sobrang hina ng immune system ko. Dito lang talaga ako sa Italy nagkabulutong. Sa Pilipinas, hindi ako nagkakabulutong. So, ang bilis kong makakuha ng mga sakit, lalo na yung mga malalang sakit. Kaya hanggat maaari, kailangan kong mag-iwas-iwas. Pero kasi guys, palalakad tayo. Pero tinatry ko naman na hindi masyadong makihalubilo may sakit. Kasi 'di ba sa public transportation, di mo naman may iwasan na may mga nag-uubo, may sinisipon. Pag may nakikita kong gano'n, tapos yung hindi pa nagtatakip ng bunganga pag uubo, yung ramdam mo yung hangin. Yun, lumalayo ako sa mga gano'n kasi mabilis nga ako ng infection, makakuha ng infection. Weather, oh my God. So, weather, sa alam nyo, 4 weathers we have here in Italy. Summer, spring, winter, and autumn. Kung sa Pilipinas, nung umuwi ako sa Pilipinas way back 2023, hindi ako nagkaroon ng any flare-ups kahit na kumakain ako ng kanin, yung mga carbs, na which is, dami ko nakikita na hindi daw pwedeng kainin pag may psoriasis ka. Nung umuwi ako sa Pilipinas, sagana ako sa vitamin D dahil sa araw, hindi ako nagkakaroon ng psoriasis. And also, init lang ang meron. Dito kasi sa Italy, need mag-adjust palagi ng katawan ko. So, every change ng season, nag-flare ups siya. Guys, tatandaan nyo, pag may nakita kayong mga patches, yung mga gantong patches, kasi sa akin, ganito siya, pakita ko sa inyo. Yan. Ito, healed na to. We're just waiting na mag-summer, tas makaligo ako ng dagat, magpapantay din yan. Ito yung flare-ups ko ngayon, yung mga bump. Yan. Mostly sa mga may mga psoriasis, ang ano nila dito sa mga joint, yun yung mga puti-puti nila. Sa akin, scalp, buong katawan talaga, mapa-private part, yun. So, mahirap talaga, lalo na pag maglalagay ka ng mga ointment na pinrescribe sa'yo ng doktor. Syempre, buong katawan mo yun, iisa-isahin mo talaga, kaya mahirap. Hindi nakakahawa ang psoriasis. Huwag nyo silang pangdirihan. Hindi mo siya makukuha sa paghawak, sa pagyakap, o kahit anong contact, makipagtalik ka man, makipaghalikan ka man, hindi mo siya makukuha. Hindi mo siya makukuha kasi genetic siya. Maliban na lang kung magkakaroon kayo ng anak. Kasi genetically, pero hindi naman ibig sabihin na pag nagkaanak yun na. Ano pa din siya tawag doon? Pwedeng sa apo, sa mga ganun. Kasi yung nangyari sa akin at sa aking kapatid, apo kami nagkaroon ng immune system disease. Pero yung mga parents namin at saka yung mga titos and titas, wala silang ganong sakit. Wala pang permanent cure, pero maraming ways para makontrol siya. Topical creams, light therapy, or oral or injectable meds. So, yung tatlong yun, ang ginagawa ko lang yung topical creams in case na talagang super lala niya na. Kasi hanggat maaari, ayoko masyadong naglalagay ng mga bagay-bagay sa katawan ko, knowing na gamot pa din yan. Kung nilalagay ko lang cream, pag naka-flare-ups ako. Pero pag alam ko naman na konti lang, hinahayaan ko na lang din sila. Kasi alam ko naman gagaling din sila magsasarili nila. And hindi lang sa gamot. Minsan pag pag super lala na, yung hindi ko naman, kasi aabot sa point na hindi mo na magalaw yung anit mo kasi puro puti siya, guys. Alam mo yung parang masakit na hindi mo, pag ginaganon mo, crack na lang yun nandito. So parang, kailangan ko na talaga ng gamot. Pero umaabot lang naman ako sa ganun pag alam kong mangingiyak-ngiyak na ako. Pero hanggat maaari, hindi ko naman ginagawa. Para syempre hindi rin mag-rely yung katawan ko sa mga gamot. Tapos, lifestyle matters. Iwas stress, healthy diet, proper skincare routine. Yung iwas stress, hindi ko magawa-gawa. Kasi
ano ako overthinker ako. So, tinatry ko naman, na-try ko na din mag-meditate kahit papaano. So, pag na-break ko yung cycle ko, ganon, mag-ano ako lahat, iiwasan ko lahat, mga kaibigan ko, iiwasan ko, parang lalayo ako, gusto ko muna mapag-isa, tapos itatry ko ulit na makipag-join pag alam kong na feel kong okay na ako. Kasi ang hirap pag stress ka, tapos ang daming tao, ang daming responsibilities, ang daming gawain, hindi ako makapag-focus. Kasi umaabot sa point na kahit na mag-meditate ka, hindi pa din talaga nagana eh. So, ang ginagawa ko, lumalayo ako. Tapos, meditate, ganito, ganyan. Pag okay na ako, okay. Pero sana naman nakaintindihan din naman ng mga kaibigan ko na hindi rin kasi ako masyado marunong makapag-communicate. Kasalanan ko din. Sorry guys. Tapos, healthy diet. May iba't ibang diet yan. Depende kasi. Kasi, puro na ako kasi. Depende talaga. Gawa nung nasa Pilipinas ako, walang diet. Nung nandito ako sa Italy, yun, kailangan talaga ng diet. Kasi, alam mo na ngang nagpapalit-palit ng season, parang itulong mo na lang ba sa katawan mo na mag-diet ka. Which is, this past 2 years, naka-flare up sa ako kasi hindi ko magawa yun. Pero nung first 4 years, nagawa ko yun. Tapos na-stress ako about dun sa pagda-diet. Kaya in the span of 2 years, I gain 7 to 10 kilos, if I'm not wrong. Kasi nasa range ako palagi ng 50 to 53 nung mga bago-bago pa lang. And then, nung talagang di na kinaya ng katawan ko, na super stress na ako sa katawan ko, sa sakit ko, dun, para nagkaroon ako ng stress eating, na sige, bahala na. Pero mali yun, guys. Huwag niyo akong tutularan. Kasi ngayon, nagsisisi na ako. Kaya, wag yung gagawin yun. Proper skincare routine, masasabi ko naman na depende sa inyo. Ako tubig-tubig lang at saka lang tawag dun, yung sabon na parang safeguard, ganun. Pero ang gamit ko, Vaseline. Oo, yung Vaseline na pink. Yun yung gamit kong sabon. Kasi, di na ako naghahanap ng ibang sabon dahil, ang rough ng ibang sabon na may pabango, ang harsh sa skin ng iba, hindi mo alam kung anong chemical yun. Hanggat maaari, iwasan natin yun. Minsan nga, Avene pa yung ginagamit ko. Kahit mahal, basta organic, goods. Kasi, mabilis mairita yung mga sugat-sugat na yan. Ito, pag nangate, isang kamot ko lang yan, dugo na yan. Kahit na hindi mo siya tas ganyan talaga. Grabe. So, kailangan wag harsh yung mga products nyo sa katawan. And, yung makeup, limited lang yan. Yung pag may makeup ko, pag nagpipicture-picture lang ako, pero sa totoong buhay, di naman ako lagi nagme-makeup. Ito, lipstick, lip oil, tapos yung lipstick ko dyan, lip tint lang din. Hindi ako yung masyadong, tawag dun, foundation, concealer, yung bronzer, yung contour. Pero pag may occasionally, I do that. Pero hanggat maaari, kailangan huminga kasi ng balat ko. So, hindi ko tingnan nyo nga, meron pa din yung patches. Nung nakaraan, super dami niyan. Parang may mapa ako ditong pula. Buti nga ngayon, thank God, kahit na nag-flare ups ako sa katawan, mas gusto ko naman sa katawan kaysa sa mukha ko kasi mas visible yung mukha ko. Kahit summer, kaya kong tiisin na naka long sleeve ako. Pero hindi ko kaya tiisin na nakatago yung mukha ko. Psoriasis is a nutshell. If you or someone who has a psoriasis or who has this condition, remember, manageable siya and hindi ka nag-iisa. Kasi simula nung tinurukan din ako ng COVID na yan, mas talong lumala yung sakit ko Ang dami rin nagkaroon ng immune system disease Di rin naman natin masisisi kasi nga, ang lala din ng sitwasyon dati about dun sa COVID. Comment down below guys if you have any questions about psoriasis. Di ko yun masasagot kasi di naman ako doktor. So ayun nga, be healthy lang. Ang payo ko naman sa may mga psoriasis condition,
huwag kayong magpaka-stress. It's easier to say than to do. Pero, kung yun yung solution para lang mapakalma mo yung immune system mo, then why don't do it? Don't be like me. Aray ko, sasakit na tayo ko. Don't be like me. Sana medyo na-enjoy niyo yung video na ito, and also God is good and malalagpasan niyo din yan. At malalagpasan ko din to, and I'm happy na nakagawa ko ng video about sa sakit ko, kasi every time I try to search about this skin disease, ilan lang din yung nakikita kong nagkakaroon ng courage to do a content like this, kasi ang dami din naman talagang nahihiya sa gantong content, kasi alam mo naman na bawat tao may kanya-kanyang battles, and psoriasis is not an easy battle. So for those who has it, keep fighting, guys, and hindi yun katapusan ng mundo. Hopefully sa future magkaroon na din ng gamot about na talagang curable na yung psoriasis, kasi yung iba injection lang pero 1 year lang tas ang mahal-mahal pa. So hopefully magkaroon na ng gamot dito sa sakit na to. Yun lang, guys. Bye!